Simulan natin sa Phase 1 mula 1991 hanggang 1995. Higpitan ng sinturon dahil dito tayo sa mga fast patrol craft missiles. Isipin ninyo to, ang Spanish Cormoran class na may tig-isang French MM-38 Exocet missile launcher. Boom! Malalakas na sandata ito, mga bro. Pero, teka muna, meron pa. Sa Phase 1, mayroon din tayong Australian Launceston class large patrol craft na punong-puno ng armas. Talagang nagpapahayag ito ng lakas. At huwag nating kalimutan ang Coastal Patrol Interdiction Craft na gawa sa US, nagpapanatili ng kaligtasan sa ating mga karagatan. Ngayon, lipat naman tayo sa Phase 2 mula 1996 hanggang 2000. Higpitan ng hawak, mga bro, dahil dito natin pinairal ang malalaking sandata. Mayroon tayong light frigate, Spanish Destorbieta class corvettes at logistic support vessels. Ito ang tunay na lakas ng ating hukbong pandagat, mga kaibigan. At alam nyo ba, mga bro, pati ang ating Naval Air Group ay binigyan ng malaking tulong. Meron tayong multi-role helicopters at maritime patrol aircraft na lumilipad sa langit. Ito ang siguradong nagpapanatili ng ating panghimpapawid na kahusayan. Ngayon, tara na tapusin natin sa Phase 3 mula 2001 hanggang 2005. Mahigpit na kapit, mga bro, dahil hindi tayo magpapahuli. Meron tayong light frigates, tripartite mine countermeasure vessels, at Spanish Destorbieta corvettes na sama-sama sa flotilla ng Pilipinas. Talagang matinding puwersa, mga bro. At syempre, huwag nating kalimutan ang ating matatapang na multi-role helicopters na patuloy na lumilipad sa langit at nagbibigay ng mahalagang suporta. Sila ang mga pakpak ng ating pambihirang kapangyarihan sa dagat. Ito ang 3-phase Naval Modernization and Acquisition Program na talagang nagpalit ng laro para sa Pilipinas. Ipinakita nito ang ating dedikasyon sa pagpapalakas ng ating kahusayan sa karagatan at pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng ating mga karagatan.